So ito yung Hilux E sa likod. Point out ko lang yung mga advantages niya. Tara. Ito sa Hilux E, meron na tayong fog lights. And the design of the side mirror is this. Meron siyang turning signal light na integrated na. Nice. Ito nakakagulat sa Hilux E. Previously hindi yan naka-mugs, pero ito naka-mugs na to. Very sporty, very aggressive. Then ang rim size niya is 17 inches. So dito sa Hilux E, meron na tayo agad stepboard. Ito nakakagulat pang isa is meron tong bed liner. The best. Kasi previously talaga yung Hilux E, very basic siya eh. Pero ngayon in-upgrade na siya. Yung look nito parang Hilux G dati. Pero ngayon ang dami nang dinagdag. So yeah, ito emblem design. Then best dito sa Hilux E is may camera. Meron ka ng backing camera plus sonars. Left and right. Pero na-retain pa rin yung chrome accent here versus the Conquest design. Summary lang natin ulit. Fog lights, mugs, stepboard, bed liner. Though sabihin na natin dito naka-chrome design, mukha pa rin siya mas classic when it comes na naka-chrome siya. Then this one, naka-chrome pa rin to. Touchscreen na yan, yung stereo niyan. Apple and Android connectivity. So ito yung door panel ng driver side. Ito meron tayo pang retract ng side mirror. Tapos pang adjust ng side mirror. So ang design nito is joystick. So turn mo lang to sa left kung left na side mirror ang gusto mong i-adjust. Then turn at the right kung yung kabilang side mirror, of course. So itong video na to very ideal para sa mga bagong car owners. Ayan, so ito, 4 na panel. Driver side, passenger, 2 row sa likod. Then this one is yung lock ng windows. So especially kung may kasama kayong bata, pwede mo i-central lock tong window. Yan, push lang. Then ito, central lock naman nung mga doors. Unlock and lock. After that, ito door handle. Then this one, ito pang unlock. Then ito yung design ng lock niya. Yan. So meron tayong cup holder here, isa. Then here is additional lagayan. So ito yung design ng speaker niya. Yan. Pang open ng hood. Then this one is pang gas. So dito makikita nyo meron mga abang dito. Just in case gusto nyo i-upgrade tong Hilux nyo. In case gusto nyo mag-add na mas maraming fog lights, pwede nyo i-direct dito yung switch. Then here is to cup holder. So retractable siya. Yan. Then ito yung design ng aircon vent niya. Left, right, up, down. So may silver accent here. May additional speaker ka dito. Yan, tweeter. Then may hawakan here. Yan. Then may hawakan din dito. Ay, maganda. Then ito, wala lang mirror dito. Pero at least para mas focus ka sa kalsada. So after sa portion na to, ito, nandito na tayo sa steering wheel. So yan, design ng steering wheel niya. There. So dito, volume adjustment. Then this one is for the skip. Then this one is para sa mode. Yan. Alright. Tapos dito may pang-answer ng call. In case na-connect sa Bluetooth yung infotainment nyo. Then meron din pang drop ng call. Okay, ito, busina. Then this one is merong cursor tayo dito. Up, down, left, right. So pang navigate yan dito sa multi-information display. Here. Yan. Ang design niya kasi is this one, analog. Then merong digital dyan. Yan. So marami ng upgrades na nangyari dito sa Hilux E. If you are going to compare this sa luma, ang dami talagang nadagdag. So ito, meron tayong back button. Yan, enter. Silver accent, busina. So after here sa steering, nandito na tayo. So itong ano kasi, itong Hilux E, rotary pa siya.
Kung prefer nyo is yung push button na, magsisimula na yun sa Hilux G variant. So supposed to be nandito yan eh, push button yan, no? Pero ito rotary. Pero kung di ka naman maselan, prefer mo pa din yung classic, ito rotary. Okay. So ito yung design nung infotainment niya, yan. So narate ko lang isa, home, menu, audio, info, volume, rotary. Then meron ditong channel, track, phone, apps, then tune. Yan, ito. So even though Hilux ito, meron tong Apple tsaka Android connectivity. So yun maganda dyan. So previously kasi ang Hilux E, ang daming bawas sa mga features niya. Mainly for talagang super focus yan sa utility. Same with Hilux J. So baba na tayo. And ito naman yung sa aircon panel niya. So dito ito rotary. Yan, naiikot nyo. Okay. So may auto function din siya. Then dual, AC, off. Yan mga yun naman for aircon ano yan. Yan, for aircon control. Then ito meron tayong front defogger. Then rear defogger. So yan, from the word na defogger, pangtanggal siya ng fog in case malamig yung area. So itong dalawa naman is blower. So kung gusto mo ma-adjust yung fan level, ayan, kung depende kung may nilalamig or what, yan. So ito panghina, ito panglakas. Ito yung airflow. So kung saan nyo gusto mapunta yung flow ng aircon, pwede rin sa paanan. Yan, alright. So ito naman is yung circulation. This one is circulation para sa mga hindi pa alam talaga to. Marami dyan nagda-drive na, maraming sasakyan. Pero up until now hindi alam to. Circulation na to. Pwede mo kasi i-circulate yung hangin lang sa loob ng cabin. Or pag in-off mo yan, papasok yung hangin sa labas. Ito pa rin yung classic example natin. Kung napapanood mo yung mga videos ko, is kung may dadaan ng basura dyan sa labas, truck ng basura, truck ng baboy, once yan naka-off, maaamoy nyo yun. So yun, ganun kasimple yan. Then, moving down, ito meron tayong dalawang cup holder here. So before we go down, meron tayong power supply here. Classic one. Round. Actually, dalawa siya. Ang ganda, dalawa. So yan, ulitin natin. Versatile yan. So yung iba, lalo na kung yung mga millennials na baka madismaya dito kasi hindi nila alam to. Pero versatile to. Kabitan na air compressor. Tapos pwede mo namang kabitan niya ng extension pa eh. So sa extension na yon, may iba pwedeng direct type C or USB. Pero meron na ring USB dyan. Yan. So ito yung traction. Yan. Ito yung button niya for traction. So yan, balik natin. Meron tayong cup holder here. Then ito yung design ng shift knob niya. So this one is automatic, eco, and power mode. So when it comes to eco, ang gagawin ng engine dito is kung saan siya, ang settings niya internally is yung makapag-save ng gas. Versus here in power mode, mararamdaman mo agad talaga dito na very aggressive, especially when you step on the accelerator. Yan, mas aggressive yung engine yan. Yan, especially kunyari nasa expressway ka, gusto mo mag-overtake or mas matinding uphill na terrain. So yan, park, reverse, neutral, drive. Then meron din tong plus minus. So plus minus, ideal yan for uphill din. Yan. So every time na mag-Tiptronic plus minus ka, meron namang gear na nakalagay dito para ma-identify mo kung nasang gear ka na. Yan. So after here is ito, meron tayong lagayan dito na extra. Coins, everything, phone, then the classic handbrake. Yan. So dito naman sa armrest mo is, ayan, madaming malalagay dito. Square siya, actually square. Ayan. Ganda. So pag pinatong mo yung elbow mo here, yan. Ganda. Swak na swak dito yung accent niya, yung design niya. Is yan. Yan. Then aircon vent here. Yan. Hazard button, adjustment ng time here. Ito yung adjustment, hours and minutes. Ito yung reset, pagka reset ng time.
Ito naman yung sa airflow nitong dalawang aircon vent. So moving on, ito meron din tong, ayan. Ayan, maganda. Meron tayong cool box here. This one, iba to from the glove compartment para sa mga hindi pa nakakaalam. Ito yung glove compartment below. Above is ito pang cool box. So ano lang naman yan, hindi naman totally parang refrigerator. Dadaan kasi dito yung lamig ng aircon. So kunyari meron kayong mga drinks na medyo gusto nyo mapalamig pa. So dito lang lalagay nyo dyan. So yan sa ibabaw yan. Yan, gets nyo? Yan. So yun yung ano niya, push niya yun. Yan. Dadaan din yung aircon inside this one. So ito yung glove compartment. Yan. Lagayan ng barrel, joke. Okay. Yan. So ayan, push button siya. Ulitin ko lang. So same here sa passenger side. Same lang din yung design syempre sa driver side. May isang cup holder and extra space. So yan, meron ding cup holder na retractable. See? Ganda. Yan. Para naitatago nyo. Then may tweeter din opposite side. So ito, tignan natin kung merong, ayun, the best. Paborito ni Madam, ni Mrs. nyo. Meron siyang salamin para makapag-makeup. Nice. So sa headliner natin here is this one. Ito yung function ng lights niya here sa headliner. Push lang naman yan. Then door and off, discuss ko lang to. Door function para sa mga bagong nagda-drive. Ang door function is pag nakaset yan dyan, each time na may nakabukas na door here, nakailaw lang to. Just to remind you na meron palang nakabukas na door. So reminder yan, ito, yan. Salamin na Terminator. Lagay niya dyan. So yan, after this, the best. Yan. So pakita ko na lang interior ha. Nice. So this is how it looks sa second row. So this is the door panel. Then you can see this, ito yung pang open, then window, door handle, then cup holder, additional, so extended siya, then another speaker. So the best, even though Hilux ito is 4 yung speaker niya, plus dalawang tweeter in front of the dashboard. So yeah, as you can see here, meron tayong armrest with cup holder. Ganda. Yan. So pwede mo i-retract yan kung ayaw mo, para 3 yung makaupo here. Yan. So yeah, lumipat lang ako from there. So nandito ako sa kabilang side. So para sa mga hindi pa alam to is, ito na up to Oh, pwedeng iangat yan. So usually nandito nakalagay yung mga tools niya. Yan sa ilalim, okay? Yan. So dito we cannot expect lalo na mas malaking legroom. So kasi syempre fix na yan. Ganyan naman talaga ang design ng pickup. So depende na yan dito sa dalawang nakaupo dito kung mag-extend sila forward. So yeah, meron additional na yan dito. Yan. Then meron naman na central light here. Meron siyang door function off then lit. Yan. In case may question kayo, inquiry, huwag kayo maya magtanong sa akin. Tawag kayo, chat nyo ako, everything. Transfer approval. Even kung yung approval mo sa ibang brand, pwede may transfer sa amin dito. Trade in, cash, purchase order, leasing. Meron kami leasing ha. So yeah, call me. Bye.